O, ito ba? Pakinggan natin ito. Maganda ito eh. Panoorin niyo, ha? Dinala ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Lab for All program sa Ilocos Norte ngayong araw. Katuwang ng unang ginang serbisyong ito ang Tulong Kapatid. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Libreng serbisyo medikal ba kamo? Sagot ka ng Lab for All. Higit 80 doktor, dentista, medtech at medical volunteers mula sa mga ospital ng Makati Medical Center at Cardinal Santos Medical Center ang nagsanib puwersa sa Ilocos Norte Centennial Arena Grounds sa Lawag City. Layunin ng programang ito ni First Lady Liza Araneta Marcos na ilapit sa taong bayan ang quality health services. Katuwang ang mga corporate social responsibility arm ng MVP Group of Companies sa project na Love for All ng unang ginang. Ito raw ang paraan ng pagtulong ng MVP Group of Companies sa mga kababayan natin o sa mga kapatid natin na walang-wala ngunit nangangailangan ng konsulta ng doktor o di kaya naman ay laboratorio. Si Debbie, nabantay sarado sa kanyang sugar at cholesterol at kailangan pang magpa-x-ray at ECG para raw naka-jackpot. Lubos na nakakatulong po sa amin kasi mahal po yung laboratory at saka po minsan lang po itong libre na to. Si Nanay Zosima naman na mag-isa na lang sa buhay at may iniindang arthritis, nakalibre ng reading glasses, laboratorio at gamot na sasapat sa 3 buwan. Every time na magpapa-check up ako sa Ito, anyway, siguro ine-expect ninyo na babatikos tayo ng todo dito. Actually, ganito lang yan. Gusto ko lang ipaliwanag to, ha. Una-una, sana lang hindi na nag-appear etong si First Lady. Okay? Sana lang kasi nagiging politika ang dating pag kami ganito eh. Yung appearance ni First Lady na Liza Marcos pagdating ho dito. Diba? Ang dating kasi nagiging political. Okay? Pero gusto ko lang linawin din itong Love for All, kasi ang tawag nila dito Love for All ni First Lady Liza Marcos, dinala sa Ilocos Norte. Yan ang title nito. Ang una ko nga reaction dito, eto ba yung kanilang response doon sa meeting ni Pangulong Duterte at ni Gloria? Nagpapabango na sila sa masang Pilipino? Kasi tandaan natin, may naaaning, di ba, sa Malacanang. Ito ba ang kanilang response para sila po ay bumango at anuhan ng mga taong mga Pilipino? Ito ba yon? Ang akin, kung gusto nilang tumulong, sana tumulong na lang sila nang hindi na sumasama si First Lady para hindi na po politika. Okay? Gayunpaman, dito po ako medyo magbabago ng sasabihin sa inyo. Kasi ako ito lang. Naintindihan ko na it's political. It's very political. But to me, okay na rin sa akin. Bakit? Kanyo? Kinakampihan ko ba si First Lady? Hindi ko pa kinakampihan si First Lady. Hindi yon. Never kong kakampihan yan. Ang akin lang kasi ganito eh. Ang punot dulo napaka-importante. At least may natulungang kababayan. Alam nyo, hindi madali ang ikaw ay walang pambili, panggamot, o kung anong paman. Alam nyo, madaling manghusga, lalo na sa mga ganyan. Pero alam nyo, nung itong time na nagkasakit po yung nanay ni Mocha at alam naman po natin, wala naman din trabaho si Mocha at kailangan din namin ng tulong, kailangan niya ng tulong at yung mga tumulong sa kanya, na-appreciate natin. Even sometimes, alam naman natin na yung pagtulong may kaakibat na political. Gayunpaman, hindi ibig sabihin, hindi ka na magpapasalamat. Naintindihan natin ibig sabihin. Anong ibig ko lang sabihin? Ganito lang. Tumulong si First Lady, salamat. Hindi ako magdinegatibo na, oy, walang nyaka, blah, 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 blah. Pasensya na po hindi po ako yung ganong klase ng tao. Nababatikusin ko yung Ale dahil umepal siya. Oo, umepal siya. Alam natin yun, epal siya. Pero gayunpaman, magpapasalamat pa rin po ako. Thank you dahil meron tayong mga kababayan na natulungan. Sa akin, yung pagiging epal niya,
Meron na. Ito, sabihin na natin, ganito ka, kung halimbawa lang ganito ang timbang ng pagiging epal niya. Pero kung ito naman ang timbang ng natulungan niya, di ba? Halimbawa lang naman, ito yung timbang nung, kunwari lang pareho sila ng kung paano ang gawa. Kung ganito kalaki yung epal niya, kung ganito naman ang natulungan, okay na sa akin. Magpapasalamat na lang din ako, di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Hindi na lang ako magiging negatibo. Kasi for the sake doon sa mga natulungan niya, mahirap talaga magkasakit, lalong-lalo na kung ikaw ay mahirap. Sa Pilipinas, eto, maniwala kayo sa hindi. At alam niyo yan, sigurado mga kababayan. Alam niyo yan, di ba? Na napakahirap magkasakit pag nasa Pilipinas ka. Alam mo, maraming lumapit na sa akin at marami na rin, hindi ko natulungan ni-refer ko lang with someone, with some people. Ni-refer ko lang at natulungan sila ng mga ilang mga politiko. At sabi ko nga, okay na ako dun. At least, tinulungan sila. Ngayon, kung ano man ang motibo ng politiko na yon sa pagtulong, at least, tinulungan sila. Yun ang akin dito. Naintindihan natin. Bakit to? Ito lang, kasimple. Bibigyan ko kayo ng halimbawa dito na tayo magtatapos. Okay? Wait lang po, ha? Papakita ko po sa inyo. Ito, napaka-importante kasi nito ito yung minsan nakakaligtaan nating mga tao. Okay? Ito, gusto ko lang ipakita lang sa inyo. Ito, ha? Ano ba yung sinasabi ko na importante yung nagawa? Ito yung gusto ko lang i-share sa inyo to, ha. Philippians 1:15-18. It's true that some are preaching out of jealousy and rivalry. May mga nagpi-preach out of jealousy and rivalry, galit. O hindi naman galit, parang competition, out of competition. But others preach about Christ with pure motives. Meron namang nagpipreach din na maayos ang motibo. They preach because they love me. Si Paul yun nagsasalita. For they know I have been appointed to defend good news. Those others do not have pure motive as they preach about Christ. Sa madaling salita, sinasabi ni Pablo dito, may mga nagpipreach noon, nakasabayan niya, na ang motibo ay mali, sablay. Nagpipreach dahil gusto lang makipag-competition. Minsan, may mga nagpipreach dahil lang gusto lang ng kung ano-ano. They preach with selfish ambition. Selfish sila. Not sincerely, intending to make my change more painful to me. Ginagawa nila para lalong mahirapan to si Paul sa kulungan. But that doesn't matter. Okay, ang sabi niya, whether their motives are false or genuine, the message about Christ is being preached either way, so I rejoice and I will continue to rejoice. Yun lang. Same way with this. Some politicians, they help with wrong motives. Some politicians, they help because of selfish motives. Some politicians help because out of jealousy and competition and campaign. Pero anong masasabi ko? Tulad din na sinabi ni Pablo, at least na-preach si Christ. Akin, at least nakatulong sila sa kapwa. Yun lang po sa akin. Kaya, ang sinasabi lang po natin, I know, maybe some of you expecting na banatan ko si Lisa Marcos dito. Oo, epal yung ginawa niya. Mapapil siya. Pero salamat na lang din. Kasi kahit papaano may natulungan. Yun lang sa akin. Nagpapasalamat na lang din ako at kahit papaano may natulungan siya. Dahil, alam nyo, honestly, mahirap ang magkasakit sa Pilipinas and I can feel that. Dahil ang dami na maniwala kayo, hirap na nga ako magbasa minsan ng mga message sa akin na humihingi ng tulong. Hindi ko na hindi ko nga alam akala siguro nila na malapit ako sa mga politiko. Hindi ho ako malapit sa politiko, pero minsan nare-realize ko na ang
Ang hirap talaga no, sa Pilipinas. Pagka nagkasakit ka sa Pilipinas, it's either mamatay ka na lang or kapalan mo mukha mo humingi ka ng tulong sa ibang tao. Di ba? Totoo naman yun eh. Sa Pilipinas ganun eh. Pag mahirap ka, mamamatay ka dahil sa mahirap ka, dahil wala kang gamot. Kaya nagpapasalamat na lang ako sa mga politiko na kahit papaano, kahit umepal kayo, nakakatulong naman din kayo. Maraming salamat. Yun lang po.